Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay sagutin po natin ang tanong na, safe ba inumin ang aspirin araw-araw? Ang aspirin o acetyl salicylic acid or ito ay may abbreviation din po na ASA ay kabilang sa klase ng gamot na non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Ang aspirin ay isang over-the-counter na gamot, meaning ito ay mabibili ng pasyente kahit walang isinulat na reseta ang kanyang doktor. Itong mga NSAIDs tulad ng aspirin ay tumutulong para maibsan ang sakit or pain na nararamdaman ng isang pasyente at para ma-relieve din po ang tinatawag na inflammation kung saan nagkakaroon ng pamamaga at pamumula sa isang bahagi ng katawan ng tao. Meron po tayong another video dito sa Tagalog Health Talks kung saan ina-explain natin kung ano nga ba itong inflammation. May mga recent na scientific studies ang nagsasabi na ang pag-inom ng aspirin araw-araw ay tumutulong din para makaiwas sa pagkakaroon ng colorectal cancer dahil sa anti-inflammatory na epekto nito. Dito po sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mundo, common na inirereseta ang aspirin para makaiwas sa isang atake sa puso or ito po yung tinatawag na heart attack at o stroke ang isang pasyente o bilang myocardial infarction o stroke prophylaxis. Tumutulong ang aspirin para maiwasan ang paglapot ng dugo na magreresulta sa pagkakaroon ng blood clots. Ngunit, safe nga ba inumin ang aspirin araw-araw ng sino man para makaiwas sa heart attack or stroke? Although maraming mga scientific studies na po ang naisagawa tungkol sa effectiveness ng aspirin para makaiwas sa mga ganitong kondisyon, ito po ay hindi para sa lahat ng tao. Kaya't huwag po basta iinom ng aspirin kung walang pahintulot ng inyong doktor. Ang pagrereseta sa daily dose of aspirin ay ibabatay ng inyong doktor sa inyong number 1, edad. Recently, nitong taong 2022, hindi na po inirekomenda ng US Preventative Services Task Force. Sila po ay grupo ng mga medical experts dito sa Amerika na nagsisiyasat or nagre-research at gumagawa ng mga recommendations para sa mga doktor dito sa US na ireseta ang daily aspirin dose sa mga 60 years old pataas para makaiwas sa first cardiovascular disease. Tandaan po doon sa first cardiovascular disease. Ibig sabihin po nito, kung kayo ay 60 years old pataas at hindi kayo nakaranas ng atake sa puso or stroke in the past, maaaring hindi na po ganoon ka-epektibo sa inyo ang araw-araw na pag-inom ng aspirin para ang mga ito ay maiwasan. Ngunit, kung ang pasyente po ay nasa edad 40 to 59 years old at base sa assessment or evaluation ng inyong doktor ay may 10% risk or tsansa na sila ay magkaroon ng atake sa puso or stroke sa susunod na 10 taon, sila po ay maaaring mag-mas benefit sa daily aspirin dose. Number 2, magbabase din po ang inyong doktor sa inyong overall health status. Number 3, tulad po ng ating nabanggit, kung nagkaroon na ng history ng sakit sa puso or stroke ang pasyente. Number 4, risk sa pagkakaroon ng bleeding or pagdurugo. Kung kayo po ay na-diagnose ng peptic ulcer disease, kung kayo ay umiinom ng anticoagulants na gamot tulad ng ng warfarin, apixaban, dabigatran, or rivaroxaban, at kung kayo po ay palagi ang umiinom ng NSAIDs tulad ng ibuprofen at naproxen.
Kaya yun atin pong 4 na recently na nabanggit, yan po ay i-evaluate ng inyong doktor kung angkop sa inyo ang aspirin. Magbabatay po ang inyong doktor base sa mga yan. At ang daily dose of aspirin ay karaniwang inirereseta as secondary prevention. Ano ba ang ibig sabihin ng secondary prevention? Ibig sabihin po nito ay inirereseta ang araw-araw na pag-inom ng aspirin or ang daily dose of aspirin sa mga pasyenteng nakaranas na ng una heart attack, stroke, yung mga taong may coronary artery stent. Ito pong coronary artery stent, ito ay isang maliit na metal mesh device na tutulong para ibuka ang baradong coronary artery na siyang daluyan ng dugo papunta sa puso. Makakatulong ang aspirin para makaiwas sa pagkakaroon ng blood clots or pamumuo ng dugo sa loob ng coronary artery stent para ito ay manatiling buka or accessible sa daloy ng dugo. At number 4, kung ang pasyente ay sumailalim sa isang coronary artery bypass graft surgery kung saan ang inyong cardiologist or surgeon ay kukuha ng isang healthy na ugat mula sa inyong dibdib, mula sa inyong kamay, or usually sa inyong pong binti, at ito ay idudugtong niya sa coronary artery sa may bandang itaas ng baradong ugat. Ito po ang magsisilbing bagong daanan ng dugo at ibabypass nito ang baradong ugat. Sa pamamagitan ng coronary artery bypass graft na surgery, magiging maayos ang supply ng dugo sa puso at marirelieve nito ang sintomas ng pasyente gaya ng pananakit ng dibdib. Kaya tandaan po, kalimitang inirekomenda ang aspirin as secondary prevention para doon sa mga pasyenteng nakaranas na ng heart attack or stroke in the past at sa mga pasyenteng may coronary artery stent o doon sa mga pasyenteng sumailalim ng isang coronary artery bypass graft. Ang purpose po kung bakit inirereseta ang daily dose of aspirin sa mga ganitong kondisyon ay para maiwasang lumala ang cardiovascular diagnosis or kondisyon ng pasyente o para maiwasang ang heart attack or stroke ay mangyaring muli in the future. May ilang doktor din po in the past at even up to present kahit dito sa Amerika na inirekomenda pa rin ang aspirin as a primary prevention laban sa pagkakaroon ng cardiovascular na sakit. Ano naman itong primary prevention? Kapag sinabi po nating primary prevention, ibig sabihin nito, hindi pa po kayo or ang pasyente nakakaranas ng atake sa puso or stroke in the past. Wala pa siyang sakit sa puso, wala pa siyang stroke na nangyari sa kanya in the past. Hindi kayo sumailalim sa isang coronary artery bypass graft surgery o sa isang angioplasty with stent placement. At hindi pa po kayo nagkaroon o na-diagnose ng pagkakaroon ng bara sa inyong ugat sa leeg, paa o sa iba pang bahagi ng inyong katawan. Ibig sabihin po, pag sinabing primary prevention, kayo ay heart healthy pa. Itong paggamit ng aspirin bilang primary prevention laban sa pagkakaroon ng atake sa puso or stroke in the future ay patuloy po na pinagdedebatehan ng mga medical scientist. Kaya't napakahalaga po na huwag tayo basta iinom ng aspirin nang hindi nakikipag-usap sa ating doktor. Kung nakakaranas ako ng pananakit ng dibdib o kaya ng mga posibleng sintomas ng isang heart attack or stroke, pwede ba ako kaagad-agad uminom ng aspirin? Ang sagot po ay ang pinakakauna-unahan yung dapat gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na ospital para matiyak kung ang inyo bang nararamdaman ay dulot ng isang heart attack or stroke.
Kaya't hindi po natin ipinapayo maging ng inyong mga doktor na uminom ng aspirin kapag kayo ay nasa acute phase na ng isang heart attack or ng isang stroke. Ang kailangan po, pumunta kaagad kayo sa pinakamalapit na ospital para mabigyan kaagad kayo ng pangunang lunas. Kung kayo po ay nandito sa Amerika, you need to call 911 as soon as possible. Ang mga sumusunod po ang mga mahalagang paalala tungkol sa pag-inom ng aspirin. Una, inumin ang iniresetang aspirin kasabay ng pagkain. Maaari rin naman po itong inumin kasabay ng gatas o ng isang basong tubig para makaiwas sa pagkairita ng inyong gastrointestinal tract o ng inyong stomach. Ikalawa, kung ang pasyente ay sasailalim sa isang operasyon or surgery, ang daily dose ng aspirin ay karaniwan pong inihihinto for at least 1 week or isang linggo bago ang scheduled surgery. Ito ay para makaiwas sa risk ng pagdurugo. Ikatlo, kung kayo po ay umiinom ng isa pang anticoagulant na gamot tulad ng apixaban, warfarin o rivaroxaban, maaari pong pataasin ng pag-inom ng aspirin ang inyong chance na makaranas ng pagdurugo. Ugaliing sumangguni sa inyong doktor bago uminom ng anumang gamot. Ikaapat, ang mga posibleng side effects mula sa pag-inom ng daily dose of aspirin ay ang mga sumusunod. Una, pananakit ng tiyan. Ikalawa, pananakit ng ulo. Ikatlo, pagkakaroon ng mga pasa sa katawan. Ikaapat, pagkaranas ng tinnitus or ito po yung pakiramdam na may umuugong sa inyong tenga. Sunod, paghina ng pandinig, ang pagkakaroon ng intracranial hemorrhage o pagdurugo sa utak, at ito po ay pwede ring maging sanhi ng stroke. Tandaan po natin na although ang karamihan ng cause or sanhi ng stroke ay dahil sa blood clots, ang hemorrhage or pagdurugo sa utak, ito po yung tinatawag na hemorrhagic stroke, ay maaaring magdulot din ng stroke. Ikapito, hypoglycemia or pagbaba ng blood sugar level kaysa sa normal kung ang pasyente ay gumagamit ng insulin o ng iba pang gamot para makontrol ang kanyang diabetes katulad ng mga metformin. Sunod, hypokalemia, ito po ang pagbaba ng potassium sa dugo kung nagkaroon ng aspirin toxicity or overdose sa katawan ng pasyente. Pagduduwal at pagsusuka, GI bleeding mula sa inyong stomach, pababa ng lower part ng inyong intestine. Ang mga sintomas po ng GI bleeding, sanhi ng aspirin, ay maaaring pagkakaroon ng dugo sa dumi, pagsusuka ng may kasamang dugo at pananakit ng tiyan, pancreatitis, at hepatotoxicity or pagkapinsala ng atay. Ang mga sintomas po ng pagkapinsala ng atay dulot ng aspirin ay pwedeng pagkakaroon ng matingkad na kulay or dark-colored na ihi, maputla or clay-colored na dumi, paninilaw ng balat o ng sclera ng mata, pangangati, lagnat, pananakit ng tiyan or diarrhea. Mahalagang ma-monitor ng inyong doktor ang inyong AST, ALT, bilirubin at creatinine kung kayo po ay pangmatagalan ng umiinom ng aspirin. Ikalimang mahalagang paalala, iwasang uminom ng aspirin during sa first trimester or unang 3 buwan ng pagbubuntis sapagkat ito ay maaaring makapinsala sa lumalaking sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Ika-6, iwasang mag-breastfeeding kung umiinom ng aspirin sapagkat maaari pong sumama sa gatas ng ina ang ilang substances mula sa aspirin. Ika-7, iwasan ang pag-inom ng alak kung naresetahan po kayo ng aspirin
sapagkat papataasin nito ang risk ninyo na magkaroon ng GI bleeding, lalo na kung kayo po ay araw-araw or palagi ang umiinom ng alak. Kung nais nyo pa pong makapanood pa ng iba pang Tagalog health videos, mag-like lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panunood.